Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Lalo lumakas at naging bagyo na ang low pressure na binabantayan natin sa may silangan ng bansa at patuloy na lumalapit sa kalupaan. Ayon sa mga datos, inaasahan na ito ay maglalandfall sa Northern Luzon. Alamin natin yung mga lugar na dadaanan ng bagyong ito at habagat mas lalakas pa sa mga susunod na araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. So ngayong araw, si Tropical Depression Quiapo ay tinatayan nasa layong 850 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ngayon ang maximum sustained winds na nasa 55 kilometers per hour malapit sa sentro. May gustiness hanggang 65 kilometers per hour at sa kasulukuyan ay kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. At ang lawak ng strong winds nito ay umaabot hanggang 450 kilometers mula sa gitna. Dahil dito, malinaw na malawak ang sirkulasyon at lakas ng paparating na bagyo, kaya mahalagang bantayan ito hindi lamang ang sentro kundi ang bawat pagbabago sa lakas at direksyon nito. Sa kasulukuyan, may nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa may eastern portion ng mainland Cagayan, gayon din sa may eastern portion ng Isabela. Ito ay dahil sa banta ng strong winds, ang lakas ng hangin dito ay nasa range na 39 hanggang 61 kilometers per hour na maaaring magdulot ng minimal hanggang minor threat sa buhay at ari-arian. Meaning ang mga lugar na ito ang pinakadirektang tinatamaan ng malalakas na bugso ng hangin, lalo na sa mga area na malapit sa baybayin at dagat na lantad sa malalakas na ulan at hangin. Ngayon, dumako muna tayo sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw na dapat bantayan dahil sa pinagsamang epekto ng Tropical Cyclone Quiapo at sa pinalalakas nitong habagat. Ngayong araw, inaasahan ng malalakas na pag-ulan na aabot sa 50 hanggang 100 millimeters sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, gayon din sa may Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at sa may Sarangani. Sa ganitong dami ng ulan, posible ang mga pagbaha sa mga mababang lugar, pag-apaw ng mga ilog at sapa at pagguho ng lupa sa mga lugar na may matatarik na dalisdis. Bukas, inaasang mas lalawak pa ang matitinding pag-ulan na abot sa 100 hanggang 200 millimeters na buhos sa may Cagayan na maaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga ilog at sapa. Samantala, aabot naman sa 50 hanggang 100 millimeters sa Batanes, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra at Ilocos Norte. Gayon din sa may Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Maguindanao del Norte. Maging alerto dahil sapat pa rin ang ganitong dami ng ulan para magdulot ng localized flooding at landslides, lalo na sa mga mababang komunidad, gilid ng bundok at mga lugar na may mahinang drainage system. At pagsapit naman ng July 25, mas lalawak pa ang saklaw ng malalakas na pag-ulan na aabot sa 100 hanggang 200 millimeters sa mga lugar sa Cagayan, Apayao, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Habang nasa 50 hanggang 100 millimeter naman ang posibleng bumagsak sa may Batanes, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at La Union. Gayon din sa may Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Mahalaga ding tandaan na ang mga rainfall forecast na ito ay maaari pang mas lumala sa mga bulubundukin at matataas na lugar dahil sa epekto ng terrain. Bukod dito, kung ang isang lugar ay nakaranas na ng sunod-sunod na pag-ulan sa mga nagdaang araw, mas tumataas ang posibilidad ng pagbaha, pagguho ng lupa at pag-apaw ng mga ilog kahit hindi na ganoon kalakas ang kasunod na ulan. Ngayon naman, dumako tayo sa kasulukuyang forecast weather condition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unahin natin ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Palawan. Ang forecast sa mga lugar na ito ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dulot pa rin ng umiiral na southwest monsoon o hambagat. Ibig sabihin, mas madalas ang pabalik-balik ng mga pag-ulan at thunderstorms sa maghapon. Sa ilang pagkakataon, maaring lumakas ang ulan kapag may mas aktibong monsoon band na tumama sa isang particular na lugar. Samantala, para naman sa Bicol Region, Eastern Visayas at Romblon, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil kay Tropical Depression Quiapo, meaning ang malawak nitong rain bands at sirkulasyon ay patuloy na naghahatid ng mga kapal na ulap at mga pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa.
Dahil dito, asahan ng panakanakang malalakas na pag-ulan na maaring magdulot ng flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na nakaranas na ng sunod-sunod na pag-ulan. Sa Eastern Visayas, mas ramdam ang epekto nito dahil direktang nakaharap ang rehiyon sa Philippine Sea kaya mas madali itong maabot ng mga rain band ng tropical cyclone. Samantala sa Bicol Region at Romblon, asahan din ng mga pag-ulang maaring tumagal ng ilang oras na sinasabayan ng mga pagkulog at pagkidlat. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorms na dulot ng umiiral na localized thunderstorms. Sa madaling sabi, hindi tuloy-tuloy ang ulan sa mga lugar na ito. Maaaring magsimula ang araw na maaliwalas o bahagyang maulap, ngunit habang umiinit ang paligid sa hapon, mabilis na nabubuo ang mga thunderstorm clouds na maaaring magdala ng biglaang malalakas na ulan, thunderstorms na may malalakas na bugso ng hangin at pagkidlat sa ilang lugar. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest track and intensity outlook ni Bagyong Quiapo. Mahalagang tandaan na hindi lamang ang mismong landfall point ang maaaring makaranas ng masamang panahon. Ang malalakas na pag-ulan, pabugso-bugsong hangin at iba pang epekto ng bagyo ay maaari pa ring maranasan maging sa mga lugar na nasa labas ng inaasahang daraanan ng sentro ng bagyo. Bukod dito, posible rin ang pagbabago sa track at lakas nito habang patuloy na lumalapit si Bagyong Quiapo. Batay sa pinakabagong forecast, inaasang magpapatuloy sa pagkilos pakanluran hanggang west-northwest o northwest sa buong forecast period. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang track nito, posible itong lumapit o maglandfall sa Babuyan Islands bukas ng gabi. Gayunpaman, hindi pa rin inaalis ang posibilidad na sa mainland Cagayan ito tuluyang maglandfall kung magkakaroon ng kaunting pagbabago sa direksyon ng bagyo. Pagkatapos tumawid sa pinakailagang bahagi ng Luzon, inaasang lalabas muli ang sentro ng bagyo sa Luzon Strait at unti-unting lalayo sa bansa. Sa kasalukuyang forecast, posibleng makalabas ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR pagsapit ng Sabado ng umaga, July 25. Pagdating naman sa lakas ng bagyo, inaasang unti-unting lalakas si Quiapo habang kumikilos sa Philippine Sea. Inaasang maabot nito ang tropical storm category bago sumapit ang Biyernes. Habang tinatak nito ang extreme northern Luzon, maari pa itong magpatuloy sa pag-intensify bilang isang tropical storm. At sa oras na makabalik ito sa mas mainit na karagatan ng Luzon Strait, posible pa itong lalo pang lumakas. Sa ngayon, hindi rin sinasantabi ng forecast ang posibilidad na umabot ito sa severe tropical storm category bago o habang papalapit sa northern Luzon ang bagyo. Kung titingnan naman natin, gamit ang iba't ibang weather model, mas kapansin-pansin na ang pagkakasundo ng mga datos pagdating sa magiging galaw at posibleng lakas ng bagyo. Kung nung mga nakarang araw ay may iba't ibang senaryo ang pinapakita ng bawat forecast guidance, ngayon ay mas nagiging magkakatulad na ang kanilang projections. Dahil dito nakikita ng karamihan sa mga weather model na may posibilidad pang lumakas ang Quiapo habang papalapit ito sa Northern Luzon. Kung mananatiling favorable ang mga kondisyon sa kapaligiran tulad ng sapat na init ng dagat, mataas na moisture at mababang vertical wind shear, may posibilidad na mas mabilis pa itong lumakas bago o posibleng paglapit o landfall sa Northern Luzon. Gayunpaman, patuloy pa rin itong babantayan dahil maaari pa magbago ang bilis ng intensification depende sa aktual na kondisyon ng atmosfera. Bukod dito, inaasahan din lalo nitong palalakasin ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Habang lumalakas at papalapit ang sirkulasyon ng Quiapo, posible ring lumawak ang saklaw ng mga pag-ulan maging sa mga lugar na malayo sa mismong daraanan ng sentro ng bagyo. Ibig sabihin, kahit ang ilang bahagi ng Western Luzon, Visayas at ilang lugar sa Mindanao ay maaari pa rin makaranas ng pabalik-balik na pag-ulan na dulot ng pinalakas na habagat. Maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga lugar na nakaranas na ng sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Habang papalapit naman ang Quiapo sa Babuyan Islands, Cagayan at iba pang bahagi ng extreme northern Luzon, unti-unti rin lalawak ang mga rain bands nito kaya kahit hindi pa dumarating ang sentro ng bagyo, maaari nang maranasan ng malalakas na pag-ulan, pabugso-bugsong hangin at masamang lagay ng panahon sa mas malawak na bahagi ng northern Luzon. Dahil dito, mahalagang patuloy nating bantayan ang mga weather updates dito sa ating channel dahil anumang pagbabago sa track o intensity ng Quiapo ay maaaring magdulot ng pagbabago sa lawak at tindi na magiging epekto nito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong suporta mga kababayan at huwag kalimutang mag-ingat.